Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Oh, sa subway, palakpakan. Ito yung sabi ni ni Art Tugade, May 24, 2021. A subway for Metro Manila has been devised and proposed way back in 1973. May na-realize lang ako bigla. Sinong Pangulo noong 1973? When we came in 2016, ibig sabihin, pinlano na pala ito mula noong 1973 pa. Ngayon lang, sa ikatuparan. Wala lang, gusto ko lang kwento, bakit ba? When we came in 2016, the subway project did not have complete feasibility. Ibig sabihin, 1973, wala pang feasibility, wala pang NEDA board approval, no financing, no contract since 1973. Ilang dekada na yon, ilang presidente na ang dumaan. Ha? Na yan ay lahat lang ay nasa kathang isip ng mga presidente. Oh. Ito, wala itong lokohan na, hindi ako nagsabi nito, si Tugade. Ha? Ang sinasabi niya, lahat ito nasa utak lang ng mga presidente noon. Ngayon lang, na isa katuparan. Puro isip lang noon, puro plano. Oh. Now, the Metro Manila Subway Project is finally turning into reality. It already has an approved investment and funding. Ibig sabihin, puno na yung funding. Ayos na, wala nang problema. With its partial operability, civil works and train contracted out. Further, two of the Metro Manila subway tunnel machine, each measuring 7 meters in diameter and weighing 700 tons, each arrived in the country early this year. Alam nyo, maganda itong project nito. Approved na lahat. Planchado na lahat ng kontrata. Tumatakbo na. Meron ng dalawa. Okay? Meron ng dalawang yung ganon, yung umiikot ng ganyan, parang ganon bumubutas para magnakaw ng gold. Alam mo sa mga pelikula, ganon, meron ng ganon. Dalawa na ho nakarating, sinisimulan na. Everything planchado na. Ha? Dalawa ang mangyayari dyan. One, tuloy-tuloy na ito. Pero second, pag iba at kalaban ang naupo sa susunod sa 2022, ipupusta ko sa inyo. Oh. Ipupusta ko sa inyo, pag kalaban ang naupo sa 2022, ang sasabihin nila, may corruption dyan. Oh. Ipatigil yan. Oh. Pusta ko sa inyo. Bakit? Kasi it will be credit to Duterte pag natapos ang subway na yan. Kaya sigurado ako pagkakalaban niyang uupo sa 2022, ipupusta ko sa inyo, ititigil yan, sasabihin may korupsyon na nangyari. Oh. Kaya sana, maging aktibo tayo. Paano? Pag-share ng mga videos na to, pag-subscribe, at pag-like. Kasi malaking bagay na sana maintindihan ng mga kababayan natin that we need continuity. How? Vote for Team Duterte on 2022. Anong ibig sabihin nun? Kung sino man ang piliin ni Pangulong Duterte sa 2022, yun sana ang iboto natin. Kung sino man ang sabihin ni Pangulong Duterte, Team Duterte tayo. Ako, kahit sino ako, Team Duterte ako. It's either Mayor Sara Duterte or si Senator Bongo. Any of those. Kasi yun ang Team Duterte. Okay? Actually, meron niya lumabas ngayon na yung si Congressman Salcedo, na kesyo sinasabi niya na parang sinasabi daw ni Mayor Sara Duterte na tatakbo siya. Nung binasa ko naman yung message, parang wala namang direct na sinabi si Mayor Sara doon. Hindi niya sinagot eh. Walang sinagot doon. Kung ako tatanungin nyo, mas gusto kong tumakbo si Mayor Sara para swaksan sa banga. Diba? Bakit to? Pambihira, times 2 yung kalaban niya. Ibig sabihin, times 2 siya dun sa kalaban. Kalahati lang yung kalaban niya pagdating sa ratings. Diba? Sa survey. So
So sana ho talaga tumakbo si Mayor Sara Duterte. Kung hindi man, sana ho si Senator Bongo. Yun lang. Basta ako, Team Duterte ako. Yun. Palakpakan. Baka magulat tayo si Cayetano tumakbo. Kung siya, ganito lang kasimple yan, Michael Edward Fernando. Kung si Cayetano tumakbo at tumakbo si Mayor Sara Duterte, Mayor Sara Duterte ako. Given. Kung si Cayetano tumakbo si Senator Bongo, Senator Bongo tayo. Ako talaga, solid ako, Team Duterte. Pero kung ang pinili ni Pangulong Duterte, si Cayetano bilang tumakbo, at si Pangulong Duterte mag-vice, Cayetano ako. Bakit? Yun ang pinili ni Pangulong Duterte. So doon ako sa Team Duterte. Simple lang yun. Kung sino ang endorse ni PRRD, doon ako. Ibig sabihin kasi nag-usap na sila. Meron na silang kasunduan. Diba? Yun lang kasimple yun. Kung sino man ang sabihin, okay? Wala, ano na yun, no question, ano na yun sa akin. Sa akin yun, ha? Sana, ganun din tayo. Eto. Ayan. Sabi ni Roque, unang-una po, linawin natin kung talagang tatanggapin ng Vice Presidente lahat ng bakuna kasi nagkaroon siya ng unang deklarasyon na mukhang hindi rin siya approve sa mga Chinese vaccine. Ito naman ang sagot ni Leni Robredo. Yung sinabi ko, dahil kapag sinasabing sinisiraan o kinokontra ko yung Sinovac dati, fake news po yun. Ang sinabi lang natin na mag-go through sa process kasi para sa protection natin. So, madaling salita, kini-question dati naman talaga ni Leni Robredo yung Sinovac na kesyo hindi daw dumaan sa proseso, bla bla bla. Kaya ang maganda talagang iturok dito kay Robredo, Sinovac. Hindi, ito yung response doon sa kailangan daw bang pagsamahin pa infomercial si Presidente tsaka si Robredo. Sa tingin ko hindi na kailangan. Wala naman naniniwala kay Robredo, kundi yung mga nasa Twitter lang. Alam naman ng tao na reklamador yung tao na yan. So hindi na naniniwala mga tao dyan. Hindi na kailangan magsama yan. Ito kasing pautot nito ni Villanueva. Si Villanueva may pautot yan na kailangan magsama daw. Magsanib daw sa infomercial si Pangulong Duterte at saka si Leni Robredo. Diba? Hindi na kailangan. Kayo naman. Ito masyadong gusto mo pang tumaas ang rating ni Robredo. Halatang dilawan moves. Naku naman. Ito pa sabi ni Leni Robredo, kesyo may issue dun sa, alam mo yun, kinokomentuhan niya na kesyo daw may karapatan mamili ang tao. Meron naman kung karapatan mamili ang tao. Pakinggan niyo yung discussion ni Dr. Mata. Sabi naman niya, pwede naman talagang mamili. Kung ayaw mo, huwag ka magpaturok. Ganun kasimple. Kung ayaw mo, huwag ka magpaturok. Uwi ka. Diba? Ganun lang naman yun Sabi niya, may karapatan ng bawat isa na magdesisyon na ituturok sa kanya ay ang brand na may tiwala siya. Ang solusyon na hindi yung itago mo yung brand. Para sa akin, ang solusyon dapat maghanap ng paraan para makatulong na lumakas yung confidence ng tao sa bakuna. Paano lalakas? Ikaw nga unang kung ano-anong sinasabi mo dyan tungkol dito sa mga Chinese vaccine. Ay nako. Anyway, kung gusto nyo ng confidence, huwag nyo na kasing komentuhan yung tungkol sa Chinese vaccine. Lagi yung kinukomentuhan lalo na yung mga kasamahan mo na para may sasabihin pa sila na bakit parang ang lakas ng China pagdating sa vaccine. Yung mga ganong komento, hindi nakakatulong. Diba? Hindi yung nakakatulog yun. Huwag na tayong bumanat ng ganon. At tapos, ito lang din parang awa nyo na, Leni Robredo, paulit-ulit naman sinasabi, you can choose your vaccine. Ang sinasabi lang, wag i-announce kung ano yung ituturok para hindi mag-walk-in yung mga tao. Yun kasi ang problema. Gustong mag-walk-in ng tao pag Pfizer ang ituturok. So, sinasabi, wag i-announce. Pero kung nakapila ka at hindi mo trip yung ituturok sa'yo, wag! Diba? Ayoko rin ng Astra
Baka mamaya kasi sabi nila matindi daw ang tama nung Astra eh. Ewan ko, sabi lang nila. Pero kung ako papipiliin mo, Sinovac, okay na ako eh. So kung ayaw ko, di pagkadating sa pila, ay ayoko, hindi ako papaturok. Ganun lang. Wala namang hahawak sa'yo. Ay, hindi pwede, turukan ka. Walang ganun. Hindi umalis ka. Ayun nga lang, uulit ka. Diba? Ay, nako. Dito sa Bahrain, pwede magpabaksin ng 12 to 17 years old at meron din third dose after 6 months. Ay, grabe naman, may third dose na kagad. Ay, nako. Ayan na nga. O, ito pa. Ito yung gusto ko lang ipakita to. Ay, wait lang ha. Kasi, ayan. Yung, itong nakaraang weekend, naging issue tong kay, yung transgender na wag na nga natin tawagin transgender. Basta yung tibo na, sorry pero yun naman kasi yung term eh. Para hindi magulo kasi di maintindihan ng iba. So, yung tomboy, pinatay at saka na-rape po, di ba? So, sabi yun ni Guillermo Elizar, ay siya mismo ang tututok. Okay? Ang nakakainis lang, tulad nga nung tiniktok ko, kasi may mga, etong LGBT na naman na ito, hinihirit nila na kesyo, dapat daw, dahil sa pangyayari dito sa dun sa transgender na ito, dapat aproba na gawing batas na yung SOGI bill. Sabi ko, sandali lang, anong kinaugnayan nung SOGI bill doon sa pagkamatay nung transgender na yon? Unang-una naman, mananagot yung kriminal. Transgender o hindi transgender yung kanyang pinatay o ginahasa. Mananagot ho yun. Hindi na kailangan ng SOGI bill. Bakit kailangan pa isaksak nyo na naman sa kukote namin mga Pilipino? Pagpipilitan nyo na naman yung SOGI bill nyo. Sapat na ang batas para tugisin yung gumawa ng krimen na yon. Bakit kailangan ng SOGI bill? Paliwanag nyo nga. Bakit? Kung may SOGI bill ba, mapipigilan yon? Hindi, yung totoo. Ay, hindi ako gagasa kasi may SOGI bill. Anong difference nun? May SOGI bill o wala? Magkakaroon ng kabayaran yung sa batas. At ayan na nga ho. Nahuli na. Nahuli na ho yung inaresto na ho yung tatlo. Na ayan o, alam mo kaya nga sabi ko paulit-ulit ko sinasabi. Kung gusto ninyong lumupit yung batas, ipasa natin yung death penalty, hindi yung SOGI bill. Ano ba yun? SOGI? Kaya ako nabibuisit dito sa mga to sorry pasensya na kayo mga LGBT, pero nakakainis ho yung hindi ho lahat okay. Meron talagang mga LGBT na ginamit pa tong sitwasyon na to para i-push yung SOGI bill nila. Sorry ho, pero kung talagang concern kayo doon sa tao, ang sabihin ninyong i-push yung death penalty. At malamang doon sa death penalty, baka doon medyo dalawang isip yung kriminal. Hindi yung SOGI bill. Ang birang buhay Ano yun Hindi maaaresto dahil walang SOGI bill? Hindi, di ba? Parang kalukuhan naman ata yun. Hindi maaaresto yung gumawa ng kriminal dahil walang SOGI bill. Pati, dito ako naiinis pati yung kapwa nila, ginagamit nila yung pagkamatay sa sarili nilang pang-interes. Diba? Wag naman ganun. Ang sa akin, ayan, sabi ni Clown Prince, i-abolish din nyo yung Juvenile Act ni Kiko Maching. Correct. Ayan yung mga batas na dapat i-abolish yan. Tapos ilagay nyo yung death penalty. Hindi yung SOGI bill. Ano kinalaman ng SOGI bill? Bira yan, Ang dami yung pautot. Gagamitin nyo pa yan? Nabibuisi talaga ako Nakita ko nung nag-trending nung weekend yung justice for
Dun sa ano, sa sa ano bang tawag nila doon? Transman. O yun. Nag-trending yung pangalan niya, justice for dun sa transman na yan. Tapos pag kinlik mo, lalabas yan, oh, that's why there's a reason why to push Soji Bill. Do you even understand Soji Bill? Yun ang hindi ko maintindihan. Naintindihan nyo ba? Na even there's no Soji Bill, mananagot sa batas yung tao? Ang tanga-tanga nito mga to. Sorry kakainis eh. Ay nako. Anyway, Madam Mayna, wala ba tayong utang para bago tayo mag next topic na? O ito pa, next topic. Itong national ID sa mga sabi nitong isa muna, not all LGBT support Soji Bill, it won't only give entitlement to hard left LGBTs. Discriminated na nga kami ng straight population. Mas lalo pa magkakaroon ng discrimination sa mga kauri namin. Jade Kevin Santos. Ayan, you are, correct me if I'm wrong, but you are LGBT, correct? Kasi sabi mo not all LGBT, Tama ka naman dyan. Actually, there is enough laws that would protect the rights of every Filipino, whether you're LGBT, you're lalaki ka, babae ka, o LGBT ka. There's enough law to protect us. What we need, What we need is a hard law para mapunish yung mga kriminal. Yun ang kailangan natin. Hindi yung Soji Bill. Ayan. Main ng channel. Tama. Wala po pa commercial. Okay, thank you. Anyway, paalala lang dapat yung national ID. Okay? Yung national ID natin ay maaaring gamitin as government ID. Ibig sabihin, ang kumpanya o kung sino man, bangko man o kumpanya na hindi tatanggapin ang national ID natin ay bawal yan. Mananagot sila dahil may batas tayong Philippine Identification System Act. So dapat gamitin na yung national ID. Pwedeng gamitin yung national ID na bilang proof. Okay? Bilang government ID. Di ba pagka pupunta kayo ng bangko, pag sinabing, kailangan namin ng government ID. So pagka pasa nyo ng government ID, pwede na gamitin yan as national ID nyo. Okay? Yung national ID nyo, pwede nyo nang gamitin government ID. Pag hindi sila pumayag, bad yan. Hindi pwede yan. At the same time, hindi rin nila pwedeng i-require na national ID lang ang gagamitin. Sa madaling salita, pwede ang driver's license, pwede rin ang passport. So, hindi necessary kasi alam naman ng iba na hindi pa lahat mabibigyan ng national ID. Nagkakaroon pa nga ng mga aberya-aberya. So, pagka nagka-problema, lagi niyong tatandaan meron tayong Philippine Identification System Act. Diyan na sabihin nyo, sabi ni Banat Bay, meron ganito. Habang enjoy sa paglangoy ang mga bata. Tingnan mo yung pool, yung pool lang yung hindi naman totoong swimming pool yun anong tawag doon, yung portable lang. Diba? Di alit-liit nun, tas wala pang chlorine yun, halo-halo ng laway, awis, katas ng kilikili, katas ng singit, doon na halo-halo na yun. Naman sa paghataw ang matatanda. Walang naka-face mask, magkakasama sa barangay. Face mask o sumusunod sa physical distancing. May pinapasa. Bubudot-budot pa kayo. Ay nako, baka mamaya banateros pa yung nandyan. Pambihira naman, ring mga inumit. Ang isa sa mga dumalo sa pool party na ito, nagpositibo sa COVID-19. Isipin mo, isa lang ang kasi hindi mo naman malalaman kung sino merong dyan may COVID Buti nga, isipin mo, dahil sa trabaho niya, requirement ang magpa-test. Kung hindi pa pala nagpa-test yun, di nagkalat-kalat na yung mga tayo nila doon. Sus! Isipin mo, yung isa sa mga nag-party dyan, imposible, nag-timing lang siya. Siyempre, nagadaldal yan. Nang itest ng kanyang pinapasukan, matapos lang ang 2 araw. Nang agad nag-contact tracing ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit
naaktuhan ang pag-iinuman at pag-videoke ng mga taga roon dahil piyesta raw ni San Isidro Labrador. Yan ang problema eh. Nawala na yung issue eh. Eto ganito mga Pilipino, mahiya kayo ha. Nagse-celebrate kayo ng piyesta. Ibig sabihin ng celebrate ng piyesta, meron kayo sineselebrate na santo. Ibig sabihin ng santo, sumusunod. Sabihin, mabuting tao. Sineselebrate nyo isang mabuting tao, isang santo, pero ginagawa ninyo puro katarantaduhan. Anong tawag sa inyo? Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Puro kayo tarantado dyan. Pasensya na, pero totoo eh. Yan ang Helen Sardina, Happy Victory Day, Canada, belated happy birthday to my son hero. Keep safe everyone, palakpakan. Alam mo, ito hindi siya nangano talaga. Nakakabuisit kasi. Ang akala kasi nila, sila lang yan. Ang akala nila, kayo lang magkakahawaan yan. Isipin mo, yung 54 na yan, na trace, na may COVID, na nagkahawaan dahil doon. Sa tingin ninyo, wala silang nahawaan na napuntahan nila sa trabaho nila, sa pamilya nila? Siyempre, nakipagsalo-salo yan sa pamilya, nakipagsalo-salo yan sa trabaho. Ang laking perwish niyan dahil sa kahindutan ninyo mga animal kayo. Pasensya na, pero nakakabuwisit talaga. Nakakadamay kayo ng ibang tao dahil sa katarantaduhan ninyo. Dahil sa kapabayaan ninyo, dinadamay nyo ibang pamilya. Tapos ngayon sasabihin ninyo, napakalupit ng gobyerno? Kayo ang Tapos sabay hihingi kayo ng tulong sa gobyerno, kailangan pa ospital? Ano to? Akala nyo ba, alam nyo, ako nga may mga nanghihingi ng tulong sa akin na para po sa dahil naka-COVID yung kanilang pamilya. Alam mo, hindi ko alam saan nakukuha ng pera eh. Hingi ko daw ng tulong. Sabi ko ang dami ko na nahingi ng tulong kay Senator Bongo. Baka wala nang ginawa yung tao ko, hindi tumulong. Hindi naman siya pero sabi ko nga, hindi biro eh. Akala nila biro ang magka-COVID eh. Akala nila ganun kadali. Akala nila walang gastos kasi gastos ng PhilHealth. Hindi ho ganun yun. Ang dami yung gastos niyan. Aside from tigil trabaho yan for another 14 days. Minsan mas matagal pa nga. Titigil sila sa trabaho. Bakit? Dahil sa pagpaparty ninyo? Dahil pinagbigyan lang kayo na maging MEC ang MGCQ? IGC, ano ba ngayon? MGCQ with heightened kung ano man yan. Nagalit pa raw ang mga ito ng videohan at sitahin ng seso. Isa pang Facebook live video ang nakitang may pool party na naman na may kasama pang boodle fight. Grabe Alam mo kung bakit ganito to? Pasensya na, I am not just mad to these people. You know what? Wow, napa-English na. Kasi walang kwenta yung Walang kwenta kasi yung gobyerno nyo dyan sa Quezon City. Kaya ang babastos na mga tao dyan. Kaya walang galang yung mga tao dyan. Dahil itong Quezon City, wala. Hindi nila nararamdaman yung batas dyan sa Quezon City. Kaya ang babastos nila dyan. Yan ang totoo. At kanan din ang mga paglabag sa minimum health protocol. Tingnan mo, nagbudel-budel. Paano ito? Hindi ko lang maintindihan no? Ay nako. Tapos, expect ninyo na ganito lang to? Alam nyo, pag tumaas na naman po, isipin nyo to mga kababayan, sana mag-isip tayo minsan. Hindi naman masama na lumabas tayo. Okay lang yan. Walang problema. Pero, sundin naman natin yung protocol. Unang-una, hindi aabot ng 10. Hindi magpa-party. Okay naman mag-restaurant. O lumabas, mag-alfresco. Hindi naman ibig sabihin ng restaurant
kailangan mamahalin na. Kahit nga McDonald's, may alfresco na rin sila eh. Kahit Jollibee, meron na rin eh. Ang point lang, konting disiplina. Ang problema kasi nito, pag dumami na naman ito, Quezon City lang ba ang mag-i-ECQ? Yung totoo. Hindi. Bakit? Yung mga nahawaan naman, hindi lang taga Quezon City. Sigurado ko dyan, marami kasi sa atin, intercity. Ibig sabihin, dito nakatira, magtatrabaho dito, sa ibang city, tapos yung may mga katrabaho sila na taga ibang city, ikakalat na nila yung COVID eh. Sana kung kayo lang ang nagkaroon yan, walang problema, di i-lockdown kayo. I-lockdown ng lahat ng barangay dyan. Ang problema, kalat-kalat na yan. Malay ko kung isa dyan na nag-deliver ng pagkain ko, di ba? O pagkain ng iba. Hindi, di ba? Wala naman talagang Paano kunwari yung isa dyan, isang Grab driver? Tapos, nahawa siya. Hindi niya alam, tiniis niya. Sa totoo, kasi totoo naman tinitiis lang ng iba yung sakit na nararamdaman nila. Hindi naman sila aamin Oy, sandali, inuubo na ako, hindi na ako papasok. Hindi, kailangan nilang magtrabaho So, titiisin nila yan. Paano kunwari, bit-bit nila yung delivery, Grab o Mapa Food Panda o Lalamove, may bit-bit sila. Nagkasakit sila dahil sa lintik yung budol-budol, budel-budel. Tapos may bibibit-bitin sila, tapos ibibigay dun sa di kalat na yan. Inang yan, yung mga gago talaga kayo. Sorry pero nakakabwisit Hindi ko maintindihan Quezon City, bakit kayo yung ganyan? Alam nyo kayo na yung pinakamarami? Kayo pa yung ganyan? Ang bira. Alam mo, kaya tuloy parang gusto ko na magpaparehistro na rin ako. Magpaparehistro na ako ng vaccine. Kasi sana kung kayo lang ang mahahawa Sana kung merong Quezon City variant lang, ganun lang. Kung mga taga Quezon City lang ang hawaan. Hindi, pati kaming mga hindi taga Quezon City, hawa-hawa na rin Bira kayo, hirap na hirap kami magtiis ng magpa-lockdown, lintik kayo, tas ganito gagawin ninyo? Protocols. Agad pina-special concern lockdown ng lugar. Sa testing sa mahigit 600 na residente, 54 nagpositibo sa COVID-19. Hinihintay tapos hindi kayo maniniwala na may COVID. Maniniwala kayo kay Dr. Quack na yun. Yan ang problema ito. Ganito ang Pilipino Naniwala kayo doon kay Dr. Quack na wala yan, pinalalala lang nila yung COVID na yan. Tapos nagka-COVID kayo. Si Dr. Quack na yun? Wala, nasa Amerika na. Basisin nyo pa yung Dr. Quack na yun? Hindi! May COVID na kayo. Lintik kayo. Hindi ko maintindihan Sa totoo lang, alam mo, ito lang yan Aminin na natin, maraming pasaway na Pilipino. Paano madidisiplina yan? Wala na ho yan sa Wala na ho yan sa mga mamamayan. Kailangan talaga yung pamahalaan na ang pumasok sa eksena. At ang unang pamahalaan dyan, yung mayor, yung barangay captain. Roy Banares, bakit paulit-ulit mga pinsan ko sa Canada kamamatay lang, dalawa sila linggo-linggong may patay sa family namin dahil sa COVID dyan. Ano ba yan? Oo nga Sir Roy, sa totoo lang hindi ko maintindihan Ito mga Pilipino talaga parang ewan ko ba. Pero ang talagang sorry pero ang talagang may kasalanan dito yung lintik yung mayor dyan sa Quezon City. Kasi kung meron sana kayong malupit na ordinansa, malupit ang problema, wala namang nangyari kay Angel Locsin, penalty lang. Ala rin nangyari doon kay Tony Fowler, penalty lang. Sa tingin nyo, yung mga ordinaryong Pilipino susunod? Anong sasabihin yan? Alam ko na sasabihin yan Bakit sila? Sure ako, sasabihin niya, bakit sila? Hindi naman wala namang sasabihin pa niya, eto papalusot niyan pag nahuli Bakit pag mga artista hindi nahuhuli?
Bakit mga official, VIP? Bakit kami pinag-iinitang mahihirap? Oh, di ba? Bakit nga? Tama naman sila Walang nangyayari pag artista. Walang nangyayari pagka social media influencer o YouTuber. Hindi sila nanagot So expect mo sumunod ang mga tao? Del Monte, tandaan mo to, itaga mo to sa pader. Ha? Itaga mo to sa pader. Hindi kita tatantanan hanggang matanggal ka sa pwesto. Hanggang mapalitan ka dyan. Dahil sa totoo lang, oo, yung pag-apir-apir mo sa telebisyon, yung pag-apir-apir mo sa video, walang kwenta yan. Ang kailangan namin, mapasunod mo ang mga taga Quezon City. Kung hindi mo kaya, mag-resign ka na. Yan ang totoo dyan. Kung hindi mo kaya mapasunod yung mga taga Quezon City, constituent mo yan Sabi nga ni Ana to, taga mo sa baba mo. Ay, grabe ka naman Ana to. Masyado kang Kung walang ginagawa ang LGU, bakit walang ginagawa ang DILG sa kanila? Sino ba ang DILG secretary ngayon? Fraim Santiago, for your information. Hindi ko kasi to alam ng iba. Ang maaari lamang gawin ng DILG ay sampahan ng kaso. Wala ho silang pwedeng gawin, hindi ho nila pwedeng parusahan ang mga mayor. Para ho sa kaalaman lang ninyo, hindi nila pwedeng parusahan ang mga kapitan. Yung mga binoto ng tao, hindi pwedeng parusahan ng DILG. Nasa batas ho yan. Ang pwede lang nilang gawin, sampahan ng kaso. At kayo namang DILG, sana naman, sampahan nyo na ng kaso. Kung sino mang barangay captain. Sabi nitong isa, natulpo na siya, pero walang kwenta, walang nangyayari. Di tadtarin natin hanggang mahiya sa pagmumukha niya. Kasi anong ibig sabihin niya kung natulpo na siya, wala pang nangyari? Alam mo kung anong tawag dyan? Walang hiya. Walang hiya. Ibig sabihin, wala talagang kahiya-hiya sa pagmumukha niya. Mahiya ka naman dyan, Mayor. Asa na yung isa, yung kapitan na madaming sinasabi? Wala na din. Ang resulta ng 18 pang swinap. Anyari? Ayan. Andiyan pa rin yung source of infection. So, pwede talagang magkahawahan pa kung hindi tayo masyado maingat. Ito na yung perfect example. So, kung napabayaan natin yun, hindi natin siya nakita agad. Imagine mo yung 54 na yun kung nasaan yun, yung cases na yun. So, it will continue to spread. Binigyan ng show cause order ng Quezon City LGU ang punong barangay ng nagkaisang nayon. Dito po ay talagang tanggap naman po natin kung meron pong pagkakamali, pero ang sa atin po ay pinipilit naman po natin na gawin ang ating pong trabaho. Kasi Oo, pero hindi sapat. Yan ang problema sa inyo Sasabihin na natin si Chocos, order na yan. Hindi yung sapat. Alam mo kung ano nangyayari? Ha? Ano nangyayari? React lang kayo ng react. Sorry kung sino man yung nagsasalitang kapitan na yan. Ang ginagawa ninyo, nagre-react lang kayo, tapos na. Isipin nyo, naka-live sila, hindi nyo pinuntahan, hindi nyo sinita. Naka-live yun. Ha? Tapos kayo, wala. Tapos na, tsaka kayo magre-react. Nahawa na, tsaka kayo magre-react. O, ano na? Tapos na Nagkahawaan na ang masasabi ko lamang po, dun sa area po na yun, actually, ang laki po kasi ng land area na nagkaisang na yun, Kahit na napakalaki ng barangay mo, ay dapat meron ka ring tungkulin na Sabi nung barangay, masyado daw malaking area. Okay? So parang sinasabi niya, hindi niya kaya. Kung hindi mo kaya, mag-resign ka na lang. Tapos, ang sagot naman ng mayor, kahit malaki yan, dapat may ginagawa ka. Bakit hindi mo pagalitan ng turuan kayo ng turuan? siguro ay makipag-ugnayan sa pulis kung hindi mo kaya na ikutan ng buong barangay mo o kaya naman ay magkaroon ka ng sapat na bilang ng mga tanod.
Yun ang problema eh. So, sumagot si Mayor Joy Belmonte. Ano sabi niya? Kung hindi mo kaya kasi masyadong malaki yung lugar mo, makipagkaugnayan ka sa pulis. Ate, Mayor, kung hindi kaya ng barangay captain nyo, ayusin mo. Ikaw ang mayor. Ano to? Magtuturuan kayo na magtuturuan? Pambihira naman kayo dyan. Sorry, pero ano tuturuan ng turuan? Oh, hindi, tanong ko kayo. Sige nga ho. Meron ho ba kayong nagawang solusyon sa pagtuturuan ninyo? Meron ho ba? Nangyari na kay Angel twice. Kes dyan sa ABS at dyan sa kanyang community. Si Tony Fowler nangyari na naman. Ilang inumang nangyari at pool party nangyari. Magtuturuan lang kayo? Francisco Laurante, maraming salamat. Turuan na lang ng turuan. Ay nako. Iisyuhan ng ticket ang mga dumalo sa super spreader event na nakitang hindi sumusunod sa I-issuehan lang ng ticket. Alam nyo, ito kung sino man yung mga councilor ng Quezon City, sa tingin ninyo, gamitin nyo na lang yung common sense ninyo. Gamitin nyo yung utak ninyo kung meron man kayo dyan. Kayo mga councilor dyan. Bakit hindi kayo magpasa ng ordinansa na mas matindi pa sa penalty? Yung ticket na magkano yung ticket? 200, 500, 1,000. Yung katumbas na nahawa, magkano ang gagasusin? Bakit hindi kayo magsama ng kulong? Ba't hindi nyo isama ng kulong? Kung hindi man pwede kulong, mas mataas. Pambira. mga ordinansa ng lungsod sa minimum health standards. Mahaharap naman sa reklamong paglabag sa RA 11332 ang presidente ng Homeowners Association ng lugar. Dismayado ang Department of Health maging ang Malacanang sa nangyari. Unang-una nakakagulat, no, at nakakalungkot dahil mayat-maya naman po ang ating paalala na bagamat bumababa po ang ating mga kaso dito sa ating bansa, specifically ng NCR, we are not out of the woods yet. Alam ko po napapagod na kayo, pero nag-antay na naman tayo ng mahigpit. Bakit ganyan? Sandali. Nawala yung init ng ulo ko sa buhok ni Sek Roque. Sige na nga. Oh, nawala tuloy yung init ng ulo ko. Na-distract ako doon sa buhok ni Sek Roque. Sige na, tuloy mo na. Isang taon na, bakit hindi na lang tayo mag-antay ng kaunti na lang pong buwan, no? Ang target naman po natin ay 70% ng ating mga kababayan ay mababakunuhan by December. So ilang buwan na lang po yan. Oo nga eh. Ilang buwan na lang ba? Ano na ba ngayon? May, June. Tapos June, September, June, July, August, September, October, November. 7 months na lang, oh! Ano po, iwasan natin itong mga super spreader events na ito. Iniimbestigahan na rin ng DILG ang insidente. Matapos ang lockdown, tututukan daw ng lungsod ang pagbabakuna sa mga residente. Sa Nima Refran, nakatutok, 24 oras. Ay nako, DILG. Ganun na lang? Ganun na lang ho ba yun, DILG? Kasi ito, wala akong biro ito. Nananawagan ako kay General Elizar sa DILG. Kung ganyan lang pala ang makukuha ng mga pasaway dyan sa Quezon City, abay magpapaparty na po ako sa Quezon City. Kung ganyan lang naman pala makukuha, kasi babayaran ko na lang din yung lintik na ticket na sinasabi ninyo. Ganun na lang ho ba yun, sir? Alam ko, wala naman ho syempre ang pulis, wala naman ho silang kakayanan magpasa ng batas. Sila ay nag-i-implement lang ng batas. Pero sana medyo, ewan ko ba? Eto, it's just so frustrating that is, habang ang buong mundo naghihirap patungkol dito sa lintik na COVID na ito, tayo nagsiswimming. Ano ba? Okay na? Okay na ba? Hindi, pakisabi na lang kung okay na kasi magsiswimming na lang din ako. Magpupunta na ako ng mga beach. Ay, pwede ba?
Kasi unfair naman eh. Unfair naman kung mga taga Quezon City lang ang pwede mag-swimming. Eh dapat payagan nyo na rin kami dito. Dito nga, ang tagal ng sarado do swimming pool kahit nagbabayad kami ng association fee. Kahit nagbabayad kami ng monthly, sarado yung swimming pool. Pambira. Unfair naman o ata yun. O, ito pa ang balita. Ito lang naman ang reaksyon ni Belmonte. O, nagbabala versus super spreader pool party drinking session sa Quezon City. Nagbabala si Quezon City Mayor sa mga residente na nag-organize at sumali sa malaking social gathering. Yan ay matapos lumabas ang balita tungkol sa pool party at drinking session sa barangay ng Kaisang Nayon. Hoy! Babala kayo! Ganon. Ganon lang ang sinabi ni Belmonte. Hoy! May babala na kayo ngayon ha! Warning! Ganon. Warning! Susunod! Itikita na namin kayo! Alam mo, kung ako ito simple lang naman eh. Kung ako yung mayor, ila-lockdown ko talagang totally yan. Alam mo, totaling lockdown, walang lalabas, bawal lumabas. As in, papa-lockdown ko sila ng 14 days. Pararamdam ko sa kanila. 14 days, walang lalabas. As in, kahit yung mga nagtatrabaho, bawal. Tapos hahatiran na lang sila ng sardinas araw-araw. Hindi, kasi paano magbabago yan? Sige nga ho, paano magbabago yan? Ganon. Warning! Babalaho sa inyo. Huwag nyo nang ulitin yan ha. Huwag nyo nang ulitin kasi masama ho yan. Ganon. Anyari. Ano ba kasing ginagawa nito? Jobber the good book, mga lintik na pasaway sa Pinas. Gustong-gusto na naming umuwi para makita si Banat. Umayos kayo, oo nga. Tsaka madam, makapunta na ako sa bets ninyo. Roy Banares, Banat Bay, please greet my friend Mark Likup. San Andres, today is his birthday of Cabanatuan City. Roy Banares of LA. Mark Likup, Likap o Likup ng San Andres. Hello po. Ito pa ha, tingnan nyo. Alam nyo, feeling ko kasi masyadong confident si Madam Mayor Joy Belmonte. Confident siguro si Madam Joy Belmonte sa kanyang bakuna. Ayan eh. Nagpabakuna na kasi si Madam Joy Belmonte. So baka confident na siya. Kaya lang Madam Joy, meron lang akong gustong sabihin sa'yo ha. Hindi ho lahat nabakunahan na sa lugar mo. Marami pang hindi nababakunahan dyan. Ha? Marami pang hindi nababakunahan dyan. So, wag naman puro ganyan-ganyan lang. Ang sabi ni Madam Joy Belmonte, magpabakuna na kayo. At may babala kayo. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.